Hi! Kumusta mga kababayan? Kumusta po ang inyong sitwasyon? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, maraming salamat at kasama niyo naman ngayong hapon na ito, ngayong araw, ngayong gabi, ngayong umaga, wherever you are sa iba't ibang panig ng mundo at dito rin po sa atin sa Pilipinas. Live po ang ating video analysis. At ito po ay tungkol sa pagkakaroon ng isang malaking insidente ngayong araw na ito, no? Ang mga tanghali, natupok po ang isang importanteng istruktura sa compound ng building ng DPWH Central Office, no? Diyan sa Quezon City. At ang natupok na area po ay ang building kung saan ang research and documentation area na pinaniniwala ang may mga sensitibong dokumento, may kaugnayan sa ilang mga ebidensya patungkol sa ongoing investigation sa malawakang flood control na pandarambong na ngayon po ay sumasabog dito sa administrasyon ni Marcos at Romualdez. Ang timing po ay nakakapagduda at ang target na building kung saan po o ang pinangyarihang building na kung saan naganap ang sunog ay ito rin po ang pinaglalagakan ng mga mahahalagang dokumento. Research and Documents Division po ito ng DPWH, mga plans, programs, at pati po ang mga implementation of projects, completion of projects. Dito po yon sa building na ito according to information coming from DPWH Central Office. Kaya nga, nagkaroon kaagad ng reaksyon at valid warning si Congressman Kiko Barsaga na nagsasabing delikado at malamang sa malamang ang posibilidad ay nasunog na ang mga ebidensya na may kaugnayan sa mga pinangalanan po ng mag-asawang diskaya ng mga kongresista na nasa ledger po nila. At ito po ay pinangalanan din ni Kiko Barsaga, ang kagaya po nila JJ Suarez at nila Arjo Atayde at iba pang mga sangkot na mga kongresista na nandoon po sa joint affidavit na pinirmahan earlier sa harap po at ipinresenta sa Senate Blue Ribbon Committee. Bago po tinanggal at minaniobra nila Marcos at Romualdez, natanggalin sa pagka-Senate Blue Ribbon Committee chairperson si Senator Marcoleta. Valid po at naniniwala ako na may batayang tama na may posibilidad nga na may mga dokumentong nadamay dito hinggil sa mga ebidensya ng mga pagkakasangkot dito sa ilang mga kongresista. Malamang nandun din po ang mga bids documents, mga program of works at ilang mga update and report sa pagpapatupad supposedly at mga payments ng mga proyekto na ipinatupad ng DPWH, lalo na po ang maanomalya at puno ng pandarambong na flood control project. Ayan. So, ano po ang implikasyon nito? Bigla din namang nagkaroon ng pagpapahayag ang ICI o yung Independent Commission on Infrastructure matapos po silang ipatawag sa Senado na sila daw ay magbubukas na for an open live stream and transparent presentation ng mga testimonya at ilang mga proseso may kaugnayan sa investigasyon na kanilang ginawa. Napakaganda ng timing, ano? We don't want to speculate and we refuse to assume ng batay po sa spekulasyon, subalit ang mga pattern of circumstances nakakapagduda. Mantakin mo, ang nasunog na area, ito pa yung area na pinaglalagakan ng mga dokumento, no? Research Bureau and Documentation building po ito na ayon sa mga nagsasabi mula sa DPWH, diyan nakadeposito ang mga ebidensya na ginagamit o gagamitin hinggil sa investigasyon patungkol dito nga sa mga pandarambong ng 1 trillion pesos sa flood control projects. Kaya naman
pala, sabi ni Congressman Kiko Barsaga, bubuksan nyo na sa publiko at magiging hayag na ang investigasyon ninyo samantalang kung hindi pa nasunog ang building kung saan pinaniniwalaan na nandun po ang mga dokumento na gagamitin sa ebidensya at pagbubuo ng tinatawag na case build-up. Hindi pa po nagdesisyon itong itong ICI na maging lantad at hayag sa publiko ang kanilang ginagawa. So, mabuti na lang po at naka-alerto ang taong bayan kasi kung mangyayari na wala ng ebidensyang maipresenta dito kina JJ Suarez, kina Garjola, kina Arjo Atayde, itong 17 or 19 na mga kongresista na nasa logbook at ledger records ng mag-asawang Diskaya at ng iba pa mga contractors na ito yung mga sugapa at gahaman na nanghihingi ng patong ng tungpats sa mga proyekto na karamihan ay house show, ghost projects o kaya talagang pinadaan lang sa mga naturang contractors. Kagaya po dito sa diskarte nila Garjola, gamit nila Saldico, may ginagamit sila mga contractors at mga kumpanya, doon nila pinapadaan ng billions of pesos and then papartidahan lang nila ng 5%. Ang kontraktor na yon, walang proyektong magaganap. For example, binayaran ng gobyerno ang Wawaw Builders ng 1.5 billion pesos pero walang proyektong ginawa sa Bulacan at basta na lang po kinuha ang perang ito sa Wawaw Builders nila Yusik Bernardo at itinuturo ng nag-uutos nito si Saldico. Mantakin po ninyo. Iniwan lang ang Wawaw Builders, magkano ang 5% lang ang napunta sa kanila doon sa mga 50 million lang. O kulang-kulang, kung 1.5, kulang-kulang 75 million. Yun lang pong napunta sa kanila. Pero yung mahigit 1.4 billion, kinatay nila Saldico kasama po nila Martin Romualdez ayon sa mga ebidensya na nagpapatotoo na talagang hinahakot ang pera. At mula doon sa kaban ng bayan, idadaan nila sa kontraktor na kanilang sindikato. Kaya nga, hindi natin maiaalis sa kaisipan ng taong bayan na talagang pinagdududahan nila seriously na mayroong cover-up attempts, no? Bagamat wala pang final investigation, but the circumstances and the incident na nangyari po itong sunog dyan sa isang building kung saan tinatawag na Research and Documentation Building na nandun daw ang mga bids and awards documents, mga records of the bidding, minutes of the bidding, at pati mga program of works, pati ang projects and payment to the projects. Kung hindi ito totoo, kailangan magpaliwanag dito kaagad at magpakita ng totoo at solidong ebidensya si Secretary Vince Dizon ng DPWH para ipakita na nandyan pa, nakapreserve ang ebidensya, ang mga ebidensya. Sapagkat kung hindi, wala na pong pagmumukha na maaari pang ipapakita ang DPWH at itong ICI sapagkat ito ay garapalan na. Bastusan na ito. Ito ay malaking katarantaduhan. Namantakin mo palabasin lang na nasunog ang building and then wala nang ebidensya bigla. So how can you pursue the criminal cases and build a case strong enough to stand criminal prosecution and conviction laban dito sa mga itinuturo na mga alipores ng sindikato ni Marcos at ni Romualdez, ng mga congressman na mayroong mga records ng pandarambong at pandurubo, ngunit wala ka nang ma-establish na ebidensya sapagkat ang mataas na possibility ay sinadyang nasunog at sinunog ito. Kaya nga, only a physical presentation ng mga konkretong ebidensya ang nararapat na gawin ngayon ng ICI at nila Vince Dizon. Ipakita nila na nandito pa, nandyan pa, nakapreserba at iniingatan nila ang mga documentary and other material evidence required sa pagbubuo ng kaso upang mas mapatibay pa ng mga investigasyon. Kasi kung wala silang maipapakita na mga ebidensya, edi magkakaroon talaga ng valid na reason
at magkakaroon ng lehitimong pangamba ang taong bayan the way Congressman Kiko Barsaga right now is calling out na china-challenge niya na ang DPWH at ang ICI to show to the public, to show to the Filipino people na mayroon talagang napreserba at napag-ingatan ng mga ebidensya upang mapalakas at mabuo ang mga kasong kriminal laban sa mga binanggit niya, no? Like pinangalanan niya dito, sina Congressman J.J. Suarez, Congressman Arjo Atayde, inaanak ito ni Martin Romualdez at ni Tito Soto sa kasal. At kaya nga magkumparing buo yan si Itbulaga Senator Tito Soto at sila Martin Tambaluslos at iba pang mga kongresista. Nakakabahala, and this is a serious matter na dapat ma-establish na hindi na idamay sa sunog at hindi sinadya ang pagkakasunog. Pero the legitimacy of doubt and suspicions sa kaisipan ng mga mamamayang Pilipino, hindi na po yan mabubura. Kaya kailangan po magpakita, magpresenta ng mga karampatang physical evidence of material presence ng mga naturang mga dokumento na binabanggit natin. Ang records and minutes of the bids and awards committee, mga dokumento hinggil sa mga proyektong ipinatupad, anong completion, magkanong payment, saan ito, at pati na ang mga program of work, sino mga proponents nito, sino mga involved na kontraktor, sino mga involved na congressman o may mga senador man. Kailangan pong ipakita yan sapagkat these are criminal cases. And when the cases will be filed against kay Marcos, kay Romualdez, kung hindi man kay Marcos kaagad, kung nandyan pa siya sa poder, at least kay minimum kay Romualdez kasi hindi po by tradition tinatanggap ang kaso laban sa presidente habang nakaupo pa siya. And similarly, ganun din po ang tradisyon na ina-adapt sa vice president. Pero yung mga senador at congressman pwede. Ngayon, so si Martin Romualdez, unahin muna, sila Saldico, itong mga gang of 6+1, si Manix Dalipi, si J.J. Suarez, itong si Dong Gonzales, and then sila Momo, itong sina Garjola, at mga sina Kimbo, at iba pang pinangalanan din sa affidavit na isinabmit nila ng mag-asawang Diskaya. We need to establish cases built on evidence, documentary, material, testimonial, and other related circumstances na mga ebidensya. Kung wala po yan, ang quantum of evidence sa kasong kriminal like plunder and corruption, and graft and corruption, proof beyond reasonable doubt. Yan po ang batas. And we know na kayang mag-hire nila Romualdez, nila Saldico, ng mga tauhan nila at mga sindikatong grupo nila, even si Marcos, na mga dekalibring abogado na kayang maglaro sa korte at kaya pong gawin ang mga teknikalidad at mga pamamaraan na ang kaso ay mapahina at hindi maabot yung tinatawag na quantum of evidence of proof beyond reasonable doubt, madidismiss ang kaso. Pag na-dismiss ang kaso, you cannot file the same case or the same cases against the same individuals dahil na-dismiss na ng korte. Aba, kaya yun po ay valid na mga pag-aalangan ang binanggit ni Congressman Kiko Barsaga hinggil dyan sa napaka-suspicious, nakakaduda na uri ng pangyayari hinggil sa kunwari ay nasunog ang isang building o may sunog na nangyari sa compound ng DPWH. No matter how many times na magpaliwanag ngayon ang DPWH na walang nadamay na mga possibly mga ebidensya na ginagamit o gagamitin sa investigasyon at case build-up, may kaugnayan dito sa mga flood control na mga issue at problemang ito, subalit hanggat walang pagpapakita ng actual na physical and material evidence, mananatili po ang mataas na pagdududa at ito sa hanay ng mga mamamayan sa kanilang kaisipan at talaga namang magpapagalit ito ng todo at magtutulak sa lalo pang pagsilakbo ng damdamin ng mamamayan na lantaran at garapalan na ang cover-up na ginagawa ng gobyerno ni Marcos. So, hindi po malayo sa katotohanan that in spite
of the early incident report na walang nagpapakita na may mga dokumento o sinadya ang pagkakasunog ng building para may mga masunog na mga dokumento or materials, and yet the absence of actual physical material evidence presented by DPWH, presented by ICI to the public na na-preserve nila, hindi po mawawala ang pagdududa at mga pag-aalinlangan ng taong bayan na talaga pong sinadyang mangyari ang kunwari insidente ng pagkakasunog ng building ng DPWH dyan sa may central office. We hope and pray na magiging totoo ang depensa ng DPWH at ang sinasabi ng ICI na ilalabas nila sa publiko ang mga ebidensya at the same time bubuksan nila into a level of transparent and publicly open na mga impormasyon at proseso ang gagawin nila hinggil sa mga susunod na schedule ng kanilang investigasyon hinggil sa maanomalya at napakalawak at napakalalim at napakalubha na problema ng pandarambong at pangungulimbat sa flood control projects. So abangan po natin kung ano ang pagpapaliwanag na gagawin ni Secretary Vince Dizon. anong palusot? Sapagkat kung hindi po ito katanggap-tanggap, ang kwento at drawing lang ang kanilang gagawin, hindi po mapipigilan na sasambulat muli ang pagdagsa ng protesta ng taong bayan dito sa karumal-dumal na hakbang kung sakaling ma-establish na talagang the intention of the so-called incident of fire burning dyan po sa loob ng compound ng DPWH ay sinadya upang magkaroon ng damage and destruction sa mga physical, material, and documentary evidence na gagamitin hinggil sa pagsasampat, pagbubuo ng kaso ng mga pandarambong at malawakang korupsyon, kung kaya ito ay isang manifestasyon, indikasyon ng isang organisadong cover-up, sobra-sobra na yan na pagtapak sa karapatan ng mamamayan na makakuha ng katotohanan at mapangalagaan at maprotektahan ang interes ng taong bayan, ng gobyerno at ng buong bayan hinggil dito sa karumal-dumal na krimen ng malawakang pandarambong na umabot sa 1 trillion pesos, mahigit na ang kanyang maskara itong flood control projects. So grabe ang timing, Nandyan si Boyeng Rimulya at alam natin na ito ay purpose dyan, hihilot-hilutin at mamasamasahihin ang kaso sapagkat dyan dadaan sa kanila magiging imbudo o repositoryo ng mga kaso at mga reklamo na isasampa laban dito sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. At alam natin kung bakit nakapwesto si Boyeng Rimulya, hindi para magiging gatekeeper ng mabuting pagtatanggol sa interes ng mamamayan laban sa mga mandarambong at mangungurakot, kundi maghilot ng mga pabor sa kanyang boss at sa kanyang mga barkada na sila Romualdez at sila Saldico at sila Bongbong Marcos Jr. Yun. Ngayon, kung hindi pa makumpleto ang pagiging gatekeeper at bastonero ni Boyeng Rimulya upang maipagtanggol o may lihis ang focus ng kaso sa mga totoong principal at mga mastermind na wala namang ibang tinutumbok pa kundi si Marcos at si Romualdez, syempre nandyan din po itong ICI na kailangan kapag nag-present sila ng kanilang resulta ng investigasyon at karampatang case build-up recommendation, ay dapat mahina ang kaso. Kaya, hindi nakakapagtaka na tumaiming din itong insidente ng kunwari ay nasunog, but kung totoo mang nasunog, napakagandang excuse, mga kababayan, na dahil sa sunog at hindi naman sinasadya, sasabihin nagkaroon ng faulty or failure of electrical installation safety and nagkaroon ng insidente na nagkaroon ng sunog mula doon sa hindi pagkakasadya
na pangyayari, aba, edi defensible at pwedeng palusutin. Sana po wag maging ganun ang kwento. Na mahuhulog na lang po sa kwento ang ating mga pagrereklamo at pagtutol at panawagan na dapat managot, maparusahan at mabawian ng kayamanang dinambong at kinurakot nila itong mga tauhan at mga alipores ng sindikatong Romualdez Marcos. At pati sila ay mapapanagot na rin. Sobra-sobra po, no? Itong ating nakikitang mga timing ng pangyayari, at palalabasin lang naman ito na ang lahat ay nangyari dahil insidente or aksidente. Everything was an accident, and so therefore no one is to blame. Really? Kaya nga magkakaroon lamang ng pagkalma, ng pagpawi ng pangamba at mga pag-aalinlangan ng taong bayan at mga pagdududa sa nagaganap na malawakang cover-up na ito, pati ang nangyaring pagkasunog ng building na ito sa compound ng DPWH Central Office, kung sa kagyat at madaling panahon maipakita nila Vince Dizon ng ICI, itong investigative body, na napreserba at napangalagaan po nila ang mga material, documentary, and physical evidence na kailangan upang mabuo at mapalakas ang kasong kriminal na dapat maisampa sa mga sangkot dito sa mga kasindikatuhan na ginawa ng mga tauhan nila Marcos at Romualdez, siyempre sa kumpas ng dalawang magkakasabwat na magpinsang ito na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez Tambaloslos. Kung walang maipakita na mga preserved and protected physical and material evidence, aba, edi alam na natin na mahuhulog na lang talaga sa kwento ng wala na tayong magagawa kasi aksidente ang lahat ng pangyayari. So magsasampa pa rin ng kaso pero mahina na dahil nawala po yung mga ebidensya na very substantial and very significant and crucial. Napakahalaga, kaya magre-rely ka na lang ngayon sa testimonial at mga circumstantial. Pero yung material evidence, wala na. Ayun, mga kababayan. We hope and pray na hindi ganun po ang nangyari. But nonetheless, magpatuloy pong magmatyag, manindigan, at kung kailangang kumilos upang labanan at tutulan itong possibility ng isang malaking plano ng sistematikong pagkakaroon ng pagtatabon at paglilihis sa totoong may mga pananagutang kriminal na kasalanan sa ilalim ng administrasyon ni Marcos at Romualdez, aba, hindi dapat manahimik po ang taong bayan. Yan ang ating panawagan ngayon, magmatyag tayo. And we call on the challenge to Vince Dizon sa DPWH at sa ICI, ilabas na po ninyo at ipakita na mayroon kayong preserved material and documentary evidence and mayroon pong mga ongoing na pagkuha na ng mga relevant and important affidavits and mga deklarasyon or sworn statement ng mga testigo. At pati na po ang mga nakahandang mga pagbubuo ng tinatawag na case build-up. Kung wala kayong maipakitang ganon po, aba, edi lumalabas na pansit canton at chapsoy lang ang patutunguhan nitong lahat ng gimik-gimikan o drama-dramahan na kunwa-kunwari ang investigasyon. At ito pa, next na pagbabalik daw ng pag-resume ng sesyon ng Kongreso sa Senado, babalik daw ang drama king and queen na si Tito Soto at si Ping Lacson ang magiging drama king and queen. Sila po ang magiging hari ulit ng Senate Blue Ribbon Committee at si Ping Lacson daw muli ang uupo. Wow! Hindi pa talaga kontento na ang ombudsman naging gatekeeper na ng masi-masi at na mga panghihilot sa posibilidad na mga kasong isasampa upang maproteksyonan ang punong salaring kriminal na mga mastermind
na walang iba kundi sila Marcos at Romualdez, dapat maibalik pa muli ang diskarte sa Senate Blue Ribbon Committee para pati sa Senado, lutong-luto. Aba, di wala tayong aasahan itong katuturan. Nasunog pa ang building sa loob ng compound ng DPWH. At tiniming na magbubukas din daw ng kanilang proceedings and investigation sessions ang ICI. We hope and pray na itong lahat ay may positibong iaambag sa muling pagtitiwala ng taong bayan na may maaabot pang katarungan. Otherwise, taong bayan na ang hahatol sa lahat ng ito, pati kay Marcos at kay Romualdez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pakikinig at pagtangkilik ng ating mga video analysis. Mabuhay po kayo at sana po i-like, i-promote, i-share ang ating channel, ang ating viewership at ang ating share ng mga videos sa Ka Eric Celis YouTube channel. Malaking tulong at malaking ambag po yan sa ating tuloy-tuloy na advokasya para labanan ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno at isulong at panindigan ang mabuting pamamahala sa agenda at kabutihan ng sambayanang Pilipino. Sa gustong tumulong at mag-ambag sa ating People's Advocacy sa pamamagitan po ng Bangon Sambayanan People's Movement, pwede po kayong mag-ambag in your own little way with your own voluntary and sincere support sa line support natin na 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Bangon Sambayanan People's Movement line of support. Kay Langging po yan, sa aking wife, kay Rohilda Celis, siya na rin pong tumutulong sa ating support distribution. Maraming salamat, mabuhay ang sambayanang Pilipino para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Palagi nating pakatandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Bye for now, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat.